Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Busimi na pumapasok sa isang bar sa isang maliit na bayan sa Mexico. Si Busimi sa una ay nahaharap sa puot mula sa mga parokyano, ngunit tila hindi niya alam ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang ilarawan ni Busimi kung paano nilipol ng isang lalaking nakasuot ng itim ang isang bar na naghahanap ng lalaking nagngangalang Butchel. Ang bartender, si Cheech Marin, at ang kanyang kasamahan na si Tavo ay mukhang natakot sa kwento at sinubukang kumuha ng paglalarawan ng mukha ng lalaki. Gayunpaman, sinabi ni Busimi na hindi niya alam ngunit sinabi niya na ang lalaki ay patungo sa kanilang direksyon. Sa kabilang banda, nagising si El Mariachi, ang lalaking binanggit ni Busimi, matapos managinip tungkol kay Domino, ang babaeng minahal niya sa pelikulang ito. Kapag kumatok si Busimi sa pinto, binuksan ito ni El Mariachi. Napag-alaman na si Busimi ay tumutulong kay El Mariachi na mahanap si Butchel. Bukod dito, ipinaalam niya kay El Mariachi na mahahanap niya si Butchel sa bar na binisita niya kanina. Nang tanungin ni Busimi kung ano ang gagawin ni El Mariachi kapag nakaganti siya, sinabi lang niyang matatapos na ang lahat. Nang marinig ito, ipinahayag ni Busimi ang kanyang pananabik, ngunit sinabi sa kanya ni El Mariachi na hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob si Busimi na gawin ang ganoong uri ng bagay, kung saan tumugon siya na pareho lang sila ni El Mariachi na walang nagawa. Nagbihis si El Mariachi na parang mariachi at tumungo sa bayan. Kitang-kita ang sugat sa kaliwang kamay, resulta ng engkwentro noon sa kaaway niyang si Moko. Pinipilit nito si El Mariachi na gamitin ang kanyang mga daliri sa isang tiyak na paraan, kaya tinuruan siya ng isang batang lalaki na paluwagin ang kanyang mga daliri kapag naggigitara. Bilang kapalit, tinuruan ni El Mariachi ang bata kung paano gamitin ang kanyang kanang kamay sa pagbunot ng mga string. Samantala, nababahala si Butches sa mga chismis na hinahanap siya ng isang lalaki. Dahil dito, bumili siya ng bulletproof na limousine at inutusan ang kanyang mga tauhan na bantayan ang mga estranghero. Hindi nagtagal, bumisita si El Mariachi sa lokal na bar na dati nang napuntahan ni Busimi. Alam ng mga tao sa bar na hindi tumutugma si El Mariachi sa paglalarawan na ibinigay ni Busimi. Ngunit ang mga parokyano sa bar ay nag-iingat sa kanya nang makita siya na nakasuot ng itim na damit. Pagkatapos nito, itinutok nila ang kanilang mga baril kay El Mariachi, pinilit siyang buksan ang case ng kanyang gitara, hinahanap ang mga armas na sinabi sa kanila ni Busimi, ngunit ang nakita lang nila ay isang gitara. Sa kasamaang palad, huli na nilang mapagtanto na ang gitara ay isang bitag lamang upang itago ang kanyang mga sandata, na naging dahilan upang ibaba nila ang kanilang mga baril. Kasabay nito, naglabas si El Mariachi ng dalawang semi-automatikong pistol na nakatago sa kanyang manggas at nakipagbarilan sa kanila. Samantala, may ilang tao na nakikitang nanonood ng shootout sa monitor ng telebisyon sa isang lihim na silid. Sa ibang lugar, nakikitang pinapatay ni Tavo si Quentin Tarantino, isang drug dealer, dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilin sila ni Tarantino. Matapos patayin ang lahat maliban sa bartender na si Marin, tinanong siya ni El Mariachi at humingi ng tulong para makita si Butchel. Gayunpaman, aksidenteng nabaril si Marin sa ulo ng isang lalaki mula sa isang tagong silid. Ito ay humantong sa isang shootout sa pagitan ni El Mariachi at ng lalaki, ngunit pareho silang naubusan ng mga bala. Nang walang ibang mga pagpipilian, sinubukan nilang gamitin ang mga baril ng mga patay na, ngunit lahat ng mga ito ay walang laman. Tinangka ni El Mariachi na patayin ang lalaki sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang leeg. Pagkatapos makipaglaban, nakahanap ng baril ang lalaki at sinubukang barilin si El Mariachi gamit ito, ngunit nabigo ito, na nagpapahintulot kay El Mariachi na patayin siya. Pagkatapos nito, umalis si El Mariachi sa bar, na hindi alam na hinahabol siya ni Tavo, ang partner ni Marin at isa sa mga tauhan ni Butcha, na may dalang baril. Ilang sandali pa, nakita ni El Mariachi si Carolina, isang magandang babae, na papalapit sa kanya habang siya ay naglalakad. Gayunpaman, napagtanto ni El Mariachi na nasa likod niya si Tavo sa pamamagitan ng tingin sa mga mata ni Carolina. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan ni El Mariachi na iligtas si Carolina mula sa putok ng baril ni Tavo at napatay siya, kahit na siya ay nasugatan sa insidente. Sa madaling salita, nagising si El Mariachi sa isang tindahan ng libro at nakita niyang tinatahi ni Carolina ang kanyang sugat at ipinakilala ang kanyang sarili. Nang tanungin ni El Mariachi kung nasaan siya, sumagot si Carolina na sila ay nasa kanyang bookstore kahit na hindi maganda ang takbo ng kanyang negosyo.
Hindi nagtagal, matapos siyang gamutin ni Carolina ay nakatulog si El Mariachi, at umalis si Carolina sa tindahan ng libro upang magsagawa ng ilang mga gawain. Pagbalik ni Carolina, binuksan niya ang case ng gitara ni El Mariachi dahil nagtataka siya tungkol sa gitara, at nang malapit na niya itong isasara, napansin niya ang mga armas sa loob. Kasabay nito, nagising si El Mariachi, at napagtanto ni Carolina na siya ang lalaking pinag-uusapan ng lahat. Gayunpaman, hindi siya nagpapakita ng takot. Kahit na hiniling sa kanya ni El Mariachi na ibalik ang kanyang mga armas, nananatili siyang kalmado. Kinabukasan, pumunta si El Mariachi sa isang simbahan upang makipagkita kay Busimi dahil plano niyang humingi ng tulong sa kanya, ngunit tumanggi si Busimi. Pagkatapos ay pinayuhan ni Busimi si El Mariachi na umalis habang may pagkakataon pa siya, dahil iyon mismo ang ginagawa niya ngayon. Pagkatapos ay hinabol ni El Mariachi si Busimi at nagsimulang makipagtalo sa kanya, hindi alam na ang isang lalaking nagngangalang Navajes na matagal nang sumusunod sa kanya, ay sumusunod sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, si Busimi ay pinatay ni Navajes gamit ang kanyang mga panghagis na kutsilyo. Sa kabutihang palad, si El Mariachi, na tinamaan din ng isa sa mga kutsilyo, ay nakaiwas sa isang nakamamatay na pinsala. Kahit na siya ay bahagyang nasugatan, si El Mariachi ay mabilis na nagtago sa isang eskinita, at si Navajes ay may kumpiyansa na naghihintay sa dulo ng eskinita, kumbinsido na sa pagkakataong ito ay matagumpay niya itong papatayin. Hindi nagtagal, dumating ang limousine ni Butcher sa likuran niya, napagkamalan na si Navajes ay si El Mariachi dahil pinatay niya si Busimi. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Navajes ang kanyang sarili sa panganib, napapaligiran ng mga armadong lalaki na mga tauhan ni Butcher. Nagpasya siyang lumaban, pinamamahala ang pumatay ng ilang tao gamit ang kanyang mga kutsilyo bago siya nabaril sa dibdib. Samantala, lumabas si El Mariachi mula sa kanyang pinagtataguan, hindi siya napansin ng mga tauhan ni Butcher, at pagkatapos ay nakasalubong niya ang batang lalaking nakilala niya kanina. Hiniling ng batang lalaki kay El Mariachi na tumugtog ng kanyang tunay na gitara, kaya sinubukan ni El Mariachi na sundan ang bata sa kabila ng matinding pinsala. Di nagtagal, nakita ni El Mariachi ang isang lalaki sa kotse na ipinagpalit ang kanyang gitara sa gitara ng bata. Nang tumalikod sila, hinabol ni El Mariachi ang lalaki sa kotse at pinilit silang ibigay sa kanya ang gitara ng bata. Nang buksan ni El Mariachi ang gitara, nakita niya ang isang pakete ng cocaine sa loob. Nang makita ito, tinanong ni El Mariachi ang batang lalaki, na nagsiwalat na ang buong bayan ay kasangkot at karamihan sa mga lugar, kabilang ang tindahan ng libro ni Carolina, ay talagang ginagamit para sa negosyo ng droga ni Butcher. Nang malaman ito, galit na bumalik si El Mariachi sa kanyang bookstore. Matapos matuklasan na patay na si Busimi at nagtatrabaho si Carolina para kay Butcher, ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Pagdating doon, tumingin si El Mariachi kay Carolina nang may hinala at galit. Tinanong niya ito nang may galit ngunit emosyonal na boses kung nagtatrabaho siya kay Butcher. Umiling si Carolina, sinusubukang ipaliwanag na hindi siya nagtatrabaho para kay Butcher, binabayaran lamang siya ng $50,000 sa isang taon para tumanggap ng mga delivery na dumarating sa kanyang bookstore. Idinagdag ni Carolina na ginagamit niya ang bahagi ng pera upang panatilihing tumatakbo ang bookstore at inipon ang iba kung sakaling kailanganin niyang makatakas. Sa kasamaang palad, nang masangkot siya kay Butcher, inamin ni Carolina na hindi na siya makalabas. Nang marinig ang paliwanag na ito, bahagyang pinigilan ni El Mariachi ang kanyang galit. Bagamat naghihinale pa rin, napagtanto ni El Mariachi na si Carolina ay nakulong din sa isang mahirap na sitwasyon. Huminga siya ng malalim at tuluyang humiga sa table ng bookstore. Agad siyang nilapitan ni Carolina at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat ngunit mabilis niyang itinulak si El Mariachi sa likod ng mesa nang mapansin niyang papasok na si Butcher sa tindahan. Pagkatapos ay tumingin si Butcher kay Carolina nang may hinala at nagtanong kung may nakita siyang kahina-hinalang estranghero. Tinitigan siya ni Carolina nang hindi kumikibo at sinabing wala siyang nakitang tao ngunit nangako na sasabihin niya kay Butcher kung makita niya ito. Habang papaalis si Butcher, sinubukan ni El Mariachi na tahimik na ihanda ang kanyang baril sa likod ng mesa, ngunit hindi siya mabilis dahil sa kanyang mga pinsala. Hinihila ni Carolina pabalik si El Mariachi at sinabihang maghintay, nagbabala na ang paghabol kay Butcher ngayon ay magiging mapanganib. Maya-maya, pagkatapos magsimulang gumaling ang mga sugat ni El Mariachi, binigyan siya ni Carolina ng bagong gitara.
Sinusubukan nilang maglaro ng magkasama, kahit na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi gumagawa ng perpektong mga tala. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnayang ito ay naglalapit sa kanila sa emosyonal na paraan, at sa kalaunan ay naghahalikan sila, na humahantong sa pagpapalagayang loob sa pagitan nila. Sa ibang lugar, inutusan ni Butcha ang kanyang mga tauhan sa bayan na imbestigahan ang bookstore ni Carolina. Kung makita nila doon si El Mariachi, agad silang inuutusan ni Butche na sunugin ang tindahan at patayin sina El Mariachi at Carolina. Kinaumagahan, nang magising si El Mariachi, nakita niya ang mga anino ng ilang armadong lalaki sa labas sa pamamagitan ng kurtina ng bintana. Kasabay nito, kumakanta si Carolina na nakapikit, hindi alam ang panganib na paparating. Sa kabutihang palad, mabilis siyang hinihila ni El Mariachi mula sa kapahamakan, at may baril at pistol sa kamay, napatay niya ang dalawang armadong lalaki sa isang putok. Habang sinusubukang tumakas nina El Mariachi at Carolina mula sa bookstore, nakita nilang nasusunog na ang gusali. Bilang resulta, kailangan nilang harapin ang marami sa mga tauhan ni Butcha habang tumatakbo sila sa rooftop para lamang makita ang kanilang landas na hinaharangan ng mga armadong lalaki sa ibaba. Mabilis na tumalon si Carolina mula sa rooftop patungo sa kalapit na gusali, habang binabaril ni El Mariachi ang mga kaaway na humaharang sa kanilang daan. Pagkatapos, hinagis niya ang case ng gitara sa kabilang building bago sumunod kay Carolina. Sa matinding labanan, nakaligtas si El Mariachi, kahit na gumamit ng mga granada para tapusin ang huling grupo ng mga kaaway. Mula sa rooftop, nakita ni El Mariachi si Butche na dumarating sakay ng kanyang bulletproof na limousine. Mabilis niyang kinuha ang isang scope pistol at itinutok sa ulo ni Butcha. Gayunpaman, nang makita ni El Mariachi ang mukha ni Butcha, nag-alinlangan siya at sa huli ay itinago ang baril. Nalilito, nagtanong si Carolina kung bakit hindi binaril ni El Mariachi si Butcha, ngunit hindi siya nagbibigay ng sagot. Sina El Mariachi at Carolina ay nagpahinga sa isang hotel. Sinabi ni Carolina kay El Mariachi na ang pera na nakatago sa bookstore ay itinago sa loob ng mga aklat na nasunog na ngayon. Sa kabila nito, sinabi ni Carolina na maaari pa rin silang umalis at magsimula ng bagong buhay sa natitirang pera nang hindi na kailangang patayin si Butcha. Gayunpaman, nagpasya si El Mariachi na tawagan ang kanyang dalawang kaibigan, sina Campa at Quino, para sa tulong. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang dalawang kaibigan at agad na sumama kay El Mariachi patungo sa isang liblib na lugar ng bayan kung saan nakatagpo nila ang mga tauhan ni Butcha. Kakaiba ang mga sandata ni Campa at Quino, may rocket launcher si Quino na nakatago sa loob ng kanyang case ng gitara, habang may dalang dalawang machine gun si Campo. Sa tulong ni Carolina, nilabanan nila at napatay ang marami sa mga tauhan ni Butcha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay si Quino ng isa sa mga tauhan ni Butche na nagtatago sa bubong, habang si Campa ay napatay din nang maubos ang kanyang mga bala. Kasabay nito, ang batang lalaki na dati nang tumulong kay El Mariachi ay malubhang nasugatan, aksidenteng natamaan ng bala sa shootout. Matapos alisin ang natitirang puwersa ni Butcha, dinala ni El Mariachi at Carolina ang bata sa ospital. Ang doktor ay nagbigay ng hindi tiyak na diagnosis tungkol sa kalagayan ng bata, na nagudyok kay El Mariachi na puntahan si Butche sa kanyang hideout. Hindi nagtagal, tumungo sina El Mariachi at Carolina sa ari-arian ni Butche kung saan napapaligiran sila ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, inutusan ni Butche ang kanyang mga tauhan na huwag magpaputok. Sa sandaling ito, ipinahayag na sina El Mariachi at Butcha ay talagang magkapatid na may kaugnayan sa dugo, na nagpapaliwanag kung bakit nagatubili si El Mariachi na patayin si Butcha kanina. Sa kabila nito, si Butcha, galit at pakiramdam na pinagtaksilan ni Carolina, ay nagutos kay El Mariachi na patayin siya, na nagmumungkahi na pagkatapos gawin ito, maaari nilang ayusin ang kanilang alitan bilang magkapatid. Gayunpaman, hindi maaaring hayaan ni El Mariachi na mamatay ang isa pang mahal niya sa buhay. Mabilis, naglabas siya ng pistol mula sa kanyang manggas tulad ng ginawa niya sa bar kanina, at pinatay si Butcha. Pagkamatay ni Butcha, nakita sina El Mariachi at Carolina sa ospital kung saan nalaman nilang nakaligtas ang bata at nasa paggaling. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ng kwento kung paano sila nakatakas mula sa mga natitirang tauhan ni Butcha. Nagpasalamat si El Mariachi kay Carolina at nagpaalam. Habang naglalakad si El Mariachi sa daan, nilapitan siya ni Carolina na may dalang sasakyan at inalok siyang sumakay para sabay silang umalis.
Sa una, iniiwan ni El Mariachi ang kanyang case ng gitara, ngunit bago sila umalis, huminto sila at bumalik upang kunin ito, bago ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.